Noong kasagsagan ng kanyang kasikatan, libu-libong tao ang pumipila ng halos 3 oras para lang makatikim ng kanyang sikat na pares. Dinadayo siya ng vloggers, ini-interview ng TV shows, pinupuri ng netizens. Pero ngayon, ang dating hari ng parisan, makikita mo na lang muling nagtutulak ng kariton sa lansangan. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Diwata? Pagkalugi ba, maling negosyo, mga mapagsamantalang partner o sariling ugali? Alamin natin. Bunso ako lang yung lalaki sana. Nasa sarili ko na, bading ako. Ang pagsikat ni Diwata si Deo Balbuena, mas kilala bilang Diwata, ay biglang sumikat noong 2024 dahil sa kanyang negosyong Diwata, Pares Overload sa Pasay City. Simple lang ang formula niya noon, sa halagang 100 pesos. May pares ka na. May bagnet pa, unlimited rice, unlimited sabaw, at may soft drinks pa. Kaya naman mabilis itong pinag-usapan online. Sa social media, halos araw-araw trending ang kanyang pangalan. Pinakamalakas na panahon pagsapit ng Abril 2024. Ito na ang rurok ng kanyang kasikatan. Napabalita siya sa malalaking TV programs, dinagsa ng vloggers at influencers. May mga taong bumiyahe pa mula probinsya para lang matikman ang kanyang pares. Sa bawat upload tungkol sa kanya, milyon ang views. Marami ang nagsabi noon, si Diwata na ang bagong hari ng street food business. Nagsimulang magbago, pero habang tumataas ang pangalan, unti-unti ring dumami ang kontrobersya. May ilang netizens ang nakapansin umano ng pagbabago sa kanyang ugali. May nagsasabing umiwas na raw siya sa ilang fans. May ilan ding nagsabing lumaki ang ulo nito dahil sa sobrang kasikatan. Bagamat hindi lahat ay kumpirmado, unti-unting naapektuhan ang tingin ng publiko at sa negosyo, mabilis magbago ang takbo ng tao. Biglang pagbagsak mula sa mahabang pila noon, dumating ang panahon na halos wala ng customer. Ang ibang branches ay nagsara. Ang negosyong minsang pinangarap ng marami, nagsimulang malugi. At dito na lumabas ang mas mabigat na problema. Business partners issue. Ayon mismo kay Diwata sa ilang panayam, may mga taong lumapit umano sa kanya noong sikat siya at inalok siyang mag-expand. Nagkaroon ng branches sa iba't ibang lugar gaya ng Quezon City, Caloocan at Laguna gamit ang pangalang Diwata, Pares Overload. Pero ayon sa kanya, wala umano siyang natanggap na sapat na share, walang royalty fee, at may ilang obligasyong sa kanya pa raw ipinasa. Kasama na rito ang renta, bills at iba pang bayarin. Sa madaling salita, habang ginagamit ang pangalan niya, siya raw ang naiwan sa problema. Baon sa utang. May mga ulat pa na umabot sa daan-daang libong piso ang ilang gastusin ng branches. At dahil dito, idineklara niyang bagsak na ang expansion business. Noong 2025, napilitan siyang bumalik sa simpleng paglalako gamit ang kariton. Mula viral sensation, balik kalsada, may naipundar pa rin, pero kahit bumagsak ang negosyo, hindi ibig sabihin nito na ubos na ang lahat. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noong 2024, marami rin siyang natanggap na blessings. Kasama rito ang cash gifts, endorsements, at mga personal na gamit. May mga ulat ding nakabili siya ng bahay sa Cavite at may ilang assets pa rin. Kaya ang pagbabalik niya sa paglalako, maaaring paraan para muling bumangon. Pinakamalaking aral. Ang kwento ni Diwata ay paalala sa lahat ng gustong magnegosyo. Hindi sapat ang sumikat ka lang. Hindi sapat ang viral ka. Mas mahalaga pa rin ang tamang partner, maayos na kontrata, at paghawak ng pera dahil kahit gaano kataas ang lipad mo, kapag mali ang pundasyon, pwede kang bumagsak bigla. Sa tingin nyo, biktima lang ba si Diwata ng maling tao o may mali rin siya sa sariling desisyon?
Comment niyo sa baba ang inyong opinyon. At kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng kwento ng buhay, negosyo at kontrobersya, subscribe na sa channel. Maraming salamat. Hello guys, good morning. Good morning everyone.